At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na revelasyon ng yumanig sa mundo ng politika at showbiz ngayong araw. Sa isang eksklusibong panayam, umamin umano si First Lady Liza Tanasmag sa isang kontrobersyal na ugnayan na ikinagulat ng marami. Ayon sa ulat, may kaugnayan umano siya sa isang kilalang drug lord at tila may kinalaman pa si dating Senator Manny Pacquiao sa nasabing issue. Ayon sa lumabas na video clip na ngayon ay viral na sa social media, makikita si Lizatanas Marcos na tila emosyonal habang kinakausap ang isang hindi pa nakikilalang lalaki. Sinabi umano ng First Lady, minsan ang puso ay hindi kayang piliin kung sino ang mamahalin. Ilang netizens ang nagbigay kahulugan dito bilang kumpirmasyon ng isang hindi inaasahang relasyon sa isang personalidad na sangkot sa iligal na droga. Dagdag pa sa kontrobersiya, binanggit ang pangalan ni Manny Pacquiao bilang saksi sa di umano'y love triangle. Sa isang cryptic post sa X, sinabi ni Pacquiao, alam ko ang totoo pero hindi ko ito ipagkakanulo. Ito raw ay patunay na may nalalaman siya sa likod ng mga pangyayari at posibleng maging susi sa paglilinaw ng issue. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang ukol sa lumabas na video at mga akusasyon. Pinapayuhan ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyon at iwasan ng pagpapakalat ng hindi beripikadong balita. Patuloy naming tututukan ng istoryang ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yun ho yung mga sumusuporta sa inyo. Ang mga sumusuporta kay Congressman Rodante Marcoleta ay yung mga talagang punong-puno na sa mga kabalbalan at kabalintunang ginagawa ng administrasyon. At tayo ho, kasama ho tayo sa bumoto sa administrasyon na to. Aminado ho tayo, nagkamali tayo. Pero dun sa pagkakamali natin na yun, natuto ho tayo at ngayong mga panahon na to, pinipili ho natin tama yung kamali ang ginawa natin sa mga nakalipas na panahon. Bago natin umpisahan ang ating talakayan, isang like at isang subscribe, sobrang saya po natin dyan para kung nagpapalakpakan ang ating mga pagka nakikita natin yan. No? At sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang po yung join button sa baba para pagka meron po tayong bagong upload, kayo po ang pinakaunang makakakita nito. Kahit na nga mga kababayan, balik na ho tayo sa ating forma. O kung dati, kung napanood mo na itong portion na to, pwede na ho kayong umalis. Grabe, pinaalis tong si Kandante, no? Ang ganda ng mensahe natin sa kanya. Pero mamaya papanoorin ho natin yung pagsasalita niya doon sa Committee on Good Government and Public Accountability kahapon. Na kung saan marami ho siyang i-raise na question doon sa committee. Bakit inuna pang tinalakay yung mga bagong privilege speech noong mga tauhan ni Tambalus-Los sa House of Representatives. Gayong marami na ho palang privilege speech itong si Congressman Rodante Marcoleta kaugnay dyan sa DepEd, dyan sa kung ano mga konektado yan sa mga pinag-uusapan nila dyan sa komite nitong si Congressman Joel Chua. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan ho natin itong hamon ni Kong Hoon dito kay Vice President Sara Duterte. Kakasaka ba, VP Sara, hinamon ni Rep Kong Hoon na magpalay detector test? Ang tanong, ikaw kakasaka ba? Paano pagka tinanong ka ni VP Sara, gaano ka totoo? O talaga nga bang involved ka sa ipinagbabawal na pulburon? O di naman o kaya, paano kung ganito ang itinanong sa'yo kung Hoon? Sa mga nakalipas na panahon, nakatikim ka na ba ng ipinagbabawal na pulburon? Kaya bago kayo maghamon, bago kayo mag-angas, nakita ko yung video mo lang yaka po, pamano-mano ka pa kay Marcos Jr., kitang-kita yung pagkaaso mo, no? Bago kayo maghamon, siguraduhin nyo na malinis kayo. Baka pagka pinalagang kayo, iiyak-iyak naman kayo sa amo nyo. Unahin na ho muna natin itong si Ben Tulfo. Ito wala ho tayong masamang tinapay dito sa mama na to. Again, sa mga Tulfo, dito kay Erwin, dito kay Rafi, kung tayo tatanungin, mas tigas ho talaga yan. Tigas ho talaga yan si Ben Tulfo. Kaso, ang hindi lang ho natin nagustuhan dito sa pananalita niya na to, hindi pa ho siya naging senador,
angas-angas na ho niya. Imbis na pasalamatan na lang yung mga Pilipinong nagtitiwala sa mga tulpo, pinaandaran ho tayo na kesyo totoo daw sila. Bigay na ho natin sa kanila. Hindi kung totoo kayo, hindi kayo na, wala namang problema sa amin yun eh. Pero ang issue lang ho dito, sa loob ng 3 taon, tanong ko lang ha, tanong lang ho natin to, ano na hong nagawa ni Rafi Tulfo? Sa Senado ha, hindi dun sa programa niyang pinag-aayos niya yung mga magkakabit, mag-away kapitbahay, hindi yun. Doon ho talaga merong nagagawa yang si Rafi Tulfo. Ha? Pero sa Senado, ano hong nagawa ni Tulfo? Kaya nagtataka ho tayo bakit nangunguna sa rating itong mga Tulfo na to. Kasi kung pagbabasihan natin, yung ginagawang trabaho ni Rafi Tulfo diyan sa Senado, my goodness. Wala pa ho tayong nakitang trabaho nitong si Rafi Tulfo sa Senado na pwede nating ipagmalaki na yan trabaho ni Rafi Tulfo. Ngayon magdaragdag pa tayo ng 2 Tulfo. Mag-isip-isip po tayo mga kababayan, ang kailangan natin yung may tunay na pagmamahal sa inang bayan. Kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta, nitong si Atty. Victor Reyes, Atty. Trixie Cruz Santos, Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, yung hindi ho nabibili yung kanilang mga prinsipyo. Napakaraming kalokohan na nangyayari ngayon sa bansa natin. Napakaraming korupsyon, napakaraming gutom, napakamahal ng presyo ng bilid. Kriminalidad, yung kursada ng mga yan, talagang yung mga kriminal, hinahabol nila. Kumusta naman ho mga nangyayari ngayon? Mga minor de edad, nagkakandawalaan pag nakikita nila. Nagugur na. Narinig niyo ho bang nagsalita itong mga tulpo na ito? Binatikos ho ba nila itong mga nangyayaring karumal-dumal ng krimen ngayon sa ating bansa? Pag naghanap ng illegal na droga, meron ho ba kayo narinig? Kaya kung yung mga kamag-anak nyo, nakaset ng utak na iboto itong mga tulpo na to, mag-isip-isip po tayo. No? Mag-isip-isip po tayo. Alam niyo ko, itong si Rafi Tulfo, kung di lang siya nagpapakaaso dito sa administrasyon at yung pagtayo niya, talagang para yung makikita ho natin, yung tipong style ni Tatay Digong, yung naging politiko ho kasi sila yung prinsipyo, yung tapang na ipinapakita nila sa television at social media, hindi ho natin nakikita sa trabaho nila. Alam niyo yung gutom mo mga kababayan, yun ho talaga pwedeng mag-angas itong si Rafi Tulfo Yung presyo ng napakamahal na presyo ng kuryente, napakamahal na presyo ng pangunahing bilhin. Pwede ho siyang mag-ingay Pwede ho siyang kumbaga magpakitang gilas doon sa mga doon sa mga issue, pero hindi ho natin naririnig kasi hindi popular. Matatamaan ang administrasyon ni Marcos Jr. at napakaaga pa para mamulitika. At speaking of pamumulitika, kung inyong mapapansin, itong si Rafi Tulfo, kasama ho yan, kumbaga, sa plano, ika nga. Ang pinapalabas ho nila na plan A dyan, si Tambaluslos. Pero wag ho kayong basta-basta maniniwala dyan, no? Baka ang mangyari ho nito, kasi pagpakatotoo ho tayo, doon lang ho tayo sa realidad, ika nga. Hindi ho mananalo yang si Tambaluslos kay Vice President Sara Duterte kahit ano pong paninirang gawin din sa akin. 2028, magsho-showdown yung dalawa na yan, magdidebate, naku po. Mag-diet ka muna sir, yun lang yun. Pero yung wild card na Rafi Tulfo, hindi mo malabong mangyari yun. Tahimik lang yan si Rafi Tulfo. Lahat ng ingay na kay VP Sara, na kay Tambaluslos, na kay Marcos Jr. Pero itong si Rafi Tulfo, tahimik lang. Siya hong nakikinabang sa lahat ng ingay na nangyayari ngayon sa social media. Kayo mga kababayan, ano kung masasabi ko dito sa ano na to? Dito sa senior nitong si Sir Idi Ugaldo. Palakpakan muna natin, no? Shoutout dito kay Sir Idi. Palakpakan. Sa huling session day ng Kamara bago mag-recess ang Kongreso, pinagtibay sa plenaryo ng House of Representatives ang pagtatanggal kay Sagi Party List Representative Rodante Marcoleta sa ilang House committees. Walang binanggit na dahilan sa pagkakatanggal ni Congressman Marcoleta sa limang komite, partikular na ang Appointments, Energy, Justice, Public Accounts at Constitutional Amendments. Dating Vice Chairperson ng House Energy at Justice Panel si Marcoleta. Ang mosyong
ito ay inihain ni Deputy Majority Leader Iloilo City Representative Jam Baronta. Si Manila Teachers Party List Representative Virgilio Lacson naman ang hahalili sa membership ni Representative Marcoleta. Grabe yun. Grabe yung ginawa kay Bongdan. Napakatindi ho ng mga committee na yun na kinalulooban no, ng si Bongdan na tinanggal siya. Nakakalungkot. Mr. Speaker, on the part of the majority, I move to nominate and elect to the Commission on Appointment, to the Committee on Energy, to the Committee on Justice, to the Committee on Public Accounts, and Consi Amendments, Representative Virgilio Lacson, Vice Representative Rodante Marcoleta. So moved, Is Mr. there any objection? Chair hears none. Motion is approved. Bilis no? Talaga? Kilalang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte si Congressman Marcoleta. Nito lamang din buwan ng Setyembre nang tanggalin sa pagiging Vice Chairperson at miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang kongresista. Naniniwala si Congressman Marcoleta tinanggal siya sa House Committees dahil sa paninindigan nito sa mga umiiral na panuntunan, regulasyon at standards ng parliamentary practice. Alam mo kung Dante, ang ginawa mo na yan, hindi ko, mawawalang kabuluhan niya. Nakatatak ho sa utak ng bawat Pilipino na naghahanap ng tunay na pagbabago. Yung mga ginawa na yan, itong si Congressman Rodante Marcoleta. Yung pagkakatanggal niya dyan sa mga komite na yan, hindi ko ibig sabihin na tapos na ang laban ni Kanga. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Rekta ho tayo dito mga kababayan. Nung tinanong itong si VP Sara kaugnay doon sa video. Ito, pakinggan ho natin si Vice President Sara Duterte. Ito yun, inquirer ito, ako. Pero I think yung shinare din siya media outlets. The impeachment is especially on the misuse of public funds and technical malversation and violating the 1987 Constitution because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, meron na siyang grounds for impeachment. Kaya sinasabi ko, ginagawa nila ng paraan, pumasok lahat nung kailangan nila dito sa pinag-usapan nila na grounds. And then yes, nagsalita kanina sinabi ko, one track is impeachment ng si Castro ng si Trillanes. Sino, alam ko kung sino, pero hindi ko siya nasabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya. So, pag merong nagsalita dyan about sa kanya, sasabihin ko kasi so, iisa lang ang handler Naku. ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, Naku. ni Franz Castro. Although si Franz, parang I think she's serving two masters. Iisa lang ho ang handler. Iisa lang ho yung handler ng mga yan. No? Hindi siya Kado. pinagtuon sa isa. Dito lang siya sa isa. Isa lang ang handler nilang tatlo. Grabe ang lalim ng buntong hininga na doon. Kasi ang dami nyo ng materials. Pag inubos natin lahat ngayon, wala na kayong trabaho bukas. Sa susunod na araw, sa susunod na buwan, ano pa ang trabaho ninyo? Wala na kayong balita. Hindi. Alam niyo naman gusto niyo lang manggaling sa akin. Alam niyo kung sino. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Pero mamaya na kasi meron kasi siyang kwento kasi hindi pa kasi lumalabas. Hindi ko malabas yung kwento. So,
as a good government. About sa akin, wala naman ako doon sa Quadcom eh. I think sinubukan natin ni Trillanes yung sabi niya mas masahol pa ako kay PRP. Kasi hindi niya ata ma-prove. So, tinigilan Correct, natin correct, doon correct. sa PJK. So may Sinubukan nga ni Trillian yun. against sa'yo doon sa good government. Ano daw? Sabi, So meron kayong hinihintay nyo na kwento, may na-expert kayo din na kwento sa good government na hearing about sa'yo. hindi about sa akin, about sa kanya. I mean, yes, about sa akin, pero, related sa kanya. May video pa yun eh. Naku po, yan ang nga ba sinasabi natin. Any follow-up, ha? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan, hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Naku po. Anong venue? Basta. Tataob ho lahat. Maghahalo balat sa tinalupan pagka itong si VP Sara, linabas niya na yung video. Ma'am, ano? Hayaan lang ho natin sila, nasa upper hand sila ngayon, feeling nila, binubugbog nito si VP Sara. Patawa-tawa lang yan. Video po yun, ma'am. Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. Anong video? Naku. Alam niya naman, di ba? Gusto niyo lang talaga manggaling sa Ma'am, no, akin. hindi po. JC, alam mo. Oh. Ma'am, hindi po. Hindi mo alam, hindi mo alam. Oo, antayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos, Pinangunahan pag ko si tinanong ko VP. yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi chismis yan kasi ako yung ano eh. Ako yung may alam. Hindi. Iba pa. Iba pa. Yeah. Hindi yung pulburon. Hindi din. Oo. Hindi pulburon ha, hindi ho siya pulburon, hindi siya pulburon. Wala na bang question? Ano na ito? Fishing na ito. Fishing. Last Ito. question, ma'am. Dito naman ho mga kababayan, panoorin ho natin kung paano winasiwas. Ang nagtatatong ho kay dito, kay Gloria Mercado, yung si Jude Asidre, yung tabachingsing nito, yung isa sa mga aso nitong si Tambaluslos. Pakinggan ho natin ha. Dito ho niya ilalabas yung mga envelope. At least, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former DepEd Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months, and the Vice President saying that Mercado Hindi pa ho napatunayan, wala pang mga ebidensya, maging itong si Mercado hindi pa niya direktang pinangalanan itong si VP Sara. Yung sinabi lang ni Mercado kesyo yung nagbigay sa kanya, pinapasabi bigay daw ni VP Sara. Hearsay pa ho yun eh. Pinapabigay ni VP Sara. Hindi naman direktang nanggaling kay VP Sara at binigay dito kay Mercado. Meron pa hong nasa gitnang tao, kaya huwag mong diretsahin na si VP Sara kagad ang nagbigay, anak ng tokwa. Kaya kayo na paghahalata eh. Yan kasi yung problema, sir. Bago ka umupo dyan, gawa ka na lang ng food vlog. Turuan mo kami kung paano magluto ng adobo at sinigang na baboy. was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Ha? Anong... Oh, sige. Tuloy muna 40 long natin. years, I think it's fair. Alam niyo mga kababayan, kung yung bata, pagka nakikita natin medyo chubby, nakakagigil. Yung pakiramdam ko pag nakikita ko itong si Jude Asidre. Alam niyo ba yung pagka may kainan? Tapos yung handa yung paborito nyo. Alam mo yan, mga paborito nyo. Yung pambabata, yung naka-flakda na, na baboy. Kung paanong panggigigil ang ginagawa nyo doon, yung pakiramdam, pag nakikita ko yan si Jude, yun ang panggigigil na nararamdaman ko. Para akong nakakakita ng litso. For you to be given the opportunity to reply to the Vice President. I think I don't want to do this, but since siya na yung nagsabi, Oh, sige. i-turn over ko na yung envelope. Envelope. Envelope, meron bang lagda dyan si BP Sara?
Meron bang nakalagay dyan from VP, from Secretary of Department of Education to itong si Madam Solicit. The envelopes where the money was. Naku, Comsec, So Paki- it's 9 envelopes. masyado ka pang paarte-arte. Dala mo na yan eh. At pinadala sa'yo yan. Tatangahin niyo pa sa buwenan eh. So Envelope? it Oh. says hope and the amount is there. Oh, sige. Nakalagay Kasi hope. ang sakit naman nun, or Hope nakalagay. Yung amount 50,000. Meron bang pirma ni VP Sara? Meron bang nakalagay hope para sa'yo yan ha? Para ma-influensyahan namin yung mga decision mo. Pero yung pagsusulisit mo ng 18 million, merong dokumento. ordinaryo lang akong trabahante. Hindi ka ordinaryo, nagsusulisit ka ng 16 million, madam. Wag mo ka, yan na naman, bumabalik na naman ho tayo dun sa form natin. Kalmadong kalmado ako kanina. Kaya ayoko tinitira itong mga ganito eh. Gusto ko pa naman ngayong araw na to, si PH eh, kalmado lang ngayong araw. Walang masyadong bakbakan. Tapos Oh. inano Oh. ka ng vice president, di ba? It's Hindi very ka ina. painful. Loko-loko, si Raulo. Inaano ka ng vice president, it's painful. Pero ikaw, meron kayong ina-allege na meron ka natatanggap na envelope galing kay VP Sara. Hindi, sa tingin mo, hindi niya sasabihin yung mga kabulukan mo. Lakas pala ng tama mo, madam eh. Nagsulisit ka ng 16 million nang hingi ka ng pera. Ayon dito kay VP Sara na walang kaalam-alam ang agency head. Ganon kayo ho kawalang hiya. Ma'am, ilang taon na po kayo? I hope you don't mind. Gusto ko lang pong malaman Close na close silang dalawa nitong si Lechon nitong si Isidre man kasi sabi po ninyo 40 years na po kayo in government. I'm 65, sir, but So when the time when you were appointed as USEC noong 2022 ba? 2022? How old were you? At I the was How old? 64. 64. At Yeah. I'm sure sa edad ninyong yan, after pagkatapos nyo pong pag-ingatan yung iyong pangalan for the past. Suki ho sa ombudsman yan. Huwag niyong tangahin sa bayan ng Pilipino. Suki ho sa ombudsman. Meron ho siyang mga kinakaharap na problema. Suki, ibig sabihin pumapasyal siya doon. Kahit tayo naman, suki din tayo din eh. Nagbebenta tayo din eh. Ay, nako, politika talaga. Politika nga naman. 40 years? Sagutin ko yun. Yes, sir. So, okay, anyway, Madam, alam ho namin pagkatapos ng hearing na yan, magretiro na kayo, okay na kayo. Alam ho namin yun, kahit hindi nyo sabihin, kahit walang magsabi, kayo ho nakaset na ang inyong buhay for life. Pagkatapos ng hearing na yan, tapos na ho, okay na kayo. Sa bagay, kahit din matapos yan, kaya nyo nga magsulisit ng 16 million base dito kay Vice President Sara Duterte. Ano ba naman yung mga ano dyan? Baka ano lang yan, walang kakwenta-kwenta yung mga ano dyan. Sir, Mr. Chairman, I'd Mr. like Chairman, Mr. Chairman, Mr. Chairman, Mr. Chairman, itong si Karapalin Walhati, itong si pangalan nito, Karib Squadwano. Mr. Chairman, Mr. Chairman, dito po ako. ay, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I can continue first. Congressman, wait, before I recognize Congressman Paduano, Ma'am, lulundado eh, no? Congressman Marcoleta, you are, Ito si Kong Dante na ho. Dito na ho, alam na ho niya. Alam niyo, nabasag ang puso natin dito eh. Alam na niya na wala siyang kakampi. Alam na niya na yung papasukin niya kural ng mga leon. Kural ng mga, hindi, mali pala. Kural ng mga, ano ba yung pinakatusong hayop sa buong mundo. Basta yun ang pinasok nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Pero yung pagiging leon at tigre, pagiging agila nitong si Kong Dante,
dito po natin nakita. At bumili po tayo dito sa ginawa na to ni Congressman Rodante Marcoleta. Sa totoo lang, ayaw ko na kung panoorin to eh. Kasi yung tipong wala man lamang yung tumayo para sa tama. Alam naman ng mga congressman dyan sa House of Representatives na yung ginagawa nila na yan, wala na, malayo na sa katotohanan nila nga. Pero pinagpapatuloy lang ho nila para masatisfy yung kagustuhan ng kanilang Diyos dyan sa House. Not a member of this committee, so Naku. therefore you are not allowed. Naku. I think, Mr. Chair, we have yet to resolve that. Because, as you said in the last hearing, my removal as a vice chair of this committee was a plenary action. And therefore, there should be a plenary action to remove me as a member of this committee. I would like to believe, Mr. Chair, that when I was installed as a vice chair of this committee, it presupposes membership. I am supposed to be deemed a member because if I were not a member, I cannot be appointed as a vice chair. The officiality of that is, the position is only a privilege, but membership is organic. So until and unless that was to be resolved, Mr. Chair, I think you have to recognize me as a member of this committee because even if I admit, or I will probably accede to you that I am not a member, kahit hindi po ako member sa committee ito, being a member of the House of Representatives, I have the right to make issues and to raise issues. That's why I'm asking your permission to do so, Mr. Chair. You can at any time make a manifestation. In fact, I've been recognizing you po. But with respect to the issue, May papupo pa kayo dyan eh. Wala mo talagang rinirespoto na lang si Kong Dante. Yung mga lokal dyan sa Maynila ha, alam nyo na kung sino iboboto. of your removal, the committee is not in the position to answer that. Maybe you can question the Committee on Rules. Sila po ang proper committee na po pwede pong sumagot. Yes, Mr. Chair, that is correct. The only reason why I answered you back because you said that I am not a member of this committee. I should not have raised that at all had you not said it. But may I continue, Mr. Chair, in raising some procedural issue because during the first hearing, I know that the very basis of this inquiry in aid of legislation was Yung malaking organisasyon na nasa likod nitong si Kong Dante, yung mga nasa programang pagka napapanood natin siya, sa tingin nyo po ba anong nararamdaman nila nito? Pagka nakikita nila itong ating Kong Dante Marcoleta, binababoy nitong mga walang yung baboy nitong si Tambaloslos, itong mga aso ng Tambaloslos. Tayo talagang lubos na nalungkot nung nabalitaan natin yan. the privileged speech. For example, dun sa Committee on Energy, napakahalaga po yan kasi talagang tinatayuan ni Kong Dante yung mga kalukuhang ginagawa ng mga service provider ng electricity. So, talagang yung mga issue ho, wala ho siyang pinapalampas. Kaya nalulungkot po tayo kung tinanggal yung si Kong Dante dun sa mga committee na yun. Delivered by Honorable Valeriano. And I would like to make a record, Mr. Chair, although I was unable to do that during the first hearing, the privileged speech shouldn't have been allowed at all based on our rules. Our rules specifically states that no the privilege hour if the concerns he is to raise in his privileged speech principally and directly relates to a bill under consideration. At the time Honorable Valeriano, Mr. Chair, delivered his privileged speech, the General Appropriations Bill was already filed on August 27, 2024. He took the floor on September 3 and therefore any concern relating to subject matter in the budget